The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went up the mountain and summoned those whom he wanted, and they came to him. He appointed 12 whom he also named apostles, that they might be with him, and he might send them forth to preach and to have authority to drive out demons. He appointed the 12, Simon, whom he named Peter, James the son of Zebedee, and John the brother of James, whom he named Boanerges, that is, sons of thunder, Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. After the Mass, we will have an anointing of holy oil to those who are sick. And allow me to clarify some things. The book of Psalms says, some were sick because of their sinful ways. Yung iba, kaya mayroong karamdaman dala ng kanilang kasalanan. Ano po? So, hindi lahat ng may karamdaman may kasalanan. Ano po? Pero maliwanag na mayroong taong may karamdaman dahil mayroong kasalanan. Unless you stop sinning, unless you go to confession, you will never be healed. Hello. Nililinaw ko lang yon. Ano po? Paliguan man kayo ng holy water, kung hindi nyo ititigil ang inyong kasalanan, hindi talaga kayo gagaling. Ano po? Second, any sickness we brought to ourselves can only be healed if we stop the reason while we are sick. So, halimbawa, yung mga classmate ko sa may diabetes. Ano po? Ha? Alam mo naman kung bakit tumataas ang blood sugar mo. Kahit anong pray over sa iyo, kung hindi mo ititigil ang kain ng matamis, hindi talaga bababa ang blood sugar mo. Naintindihan po ninyo? Ha? Sabi no isang matanda, wag mo na akong pagbawalan, Father. Pray over mo na lang ako. Ano ka? Ha? Hindi pwede. Kailangan mong tulungan ang iyong sarili. Pangatlo, ito mahalaga ito. Na feeling ko, marami sa atin hindi ito naintindihan. Ang alin? Na ang pagtanda, old age, is not a sickness. Hello? Naintindihan niyo ako? Ang pagtanda ay hindi karamdaman. Bahagi yun ng buhay. Kung gusto niyong mahaba ang buhay, talagang tatanda kayo. Di po ba, ano? Pag kayo tumatanda, hindi yung karamdaman. Bahagi yun ng mahabang buhay. Anong kasama ng pagtanda? Maraming masakit. Di po ba, ano? Maraming masakit. Ha? Nakakalimot na. Hindi yung karamdaman. Tadyang bahagi ng pagtanda. Di po ba, ano? Pag bumabagal ka, dahil ikaw ay matanda na, hindi yung karamdaman. Bahagi yun. So kahit anong pagdasal natin, hindi na kayo babata. Di po ba, ano? Huwag kayong umasa na pag kayo ay pinunasan ng langis, lalakas kayo. Hindi. Ha? Pag kayo ay 80 na. Ano, tanggapin ninyo, hindi po ba? Ha? Life is only 70,
80 for those who are strong. Di ba, ano? Sabi nga nung isang nagsisimba dito, ha? Nag-homily ka na, ayaw pang umupo. Late na. Hindi pa makahalatang tinitingnan mo. Kailan kaya uupo itong matandang ito? Hindi pa ba? Ano? Pagkatapos ng misa, ay tamang-tama ang homily ko. Life is only 70-80 for those who are strong. Pagkatapos ng misa, pinuntahan ako doon sa likod. Sabi, Father, sorry, I disturb your homily. Mabagal na ako. Walang magpaupo. Natural, late kayo eh. Di po ba? Alam nga namang, pag dumating ka ng late, tatabi yung mga nakaupo dyan para lang sa iyo. Hindi po ba? No? Kasi umaasa kayo na dati 15 minutes lang nakakarating kayo sa simbahan. Eh pag 80 na, 1 oras ang biyahe nyo. Ha? Hindi niya pwedeng madaliin, di po ba? Ano pag nadapa pa kayo, di ba? Marami nang masakit, Father. Marami na, malabo na. Kaya gusto ko po sa harap, gusto ko kitang-kita ko kayo para dinig na dinig ko kayo. Di ba? Kaya tinanong ko, sabi ko, Nanay, ilang taon na ba kayo? 86. Dami niyang reklamo, Nanay. Dapat nga, patay na kayo. Mahirap yung akala natin na tayo pinagdadasal, babalik tayo sa dating kalusugan. Hindi na. Tanggapin nyo na yun. Di po ba? Na? 3 bagay mahalagang mahalaga yun. Ano po? Kasi mahirap yung umaasa tayo sa Diyos na mga bagay na hindi na magagawa. Ha? Ang Diyos nga, 33 years lang nabuhay sa mundong ito. Kayo, 80, nagre-reklamo pa. Di po ba? Ano? Huwag kayong magreklamo. Ngayon, hindi yun ang homily ko. Paalala lang yun. Ano po? Because today's reading is very important. We have a long first reading, a short gospel, but both readings speaks of what? A wasted opportunity. Wasted opportunity. Ano ba ko sabihin? Imagine yourself, your soul. You're the king. You were the first anointed king. You have all the riches. You have all the armies. Huh? And you wasted your time pursuing a young man because of your jealousy. Can you imagine? You already have everything. Meron ka na. Nainggit ka pa. Sa bagay, hindi sinabi sa Biblia na gwapo siya. Sinabi si David, gwapo. Di po ba, ano? Pero yung ba naman, ikaiinggit mo pa? Di po ba, ano? Ha? He wasted the opportunities. Can you imagine? You already have everything. You have your own palace. You went to the mountain. Even sleep in the cave. Because you are pursuing a young man who is now anointed as king. Sayang. Yun po ang tawag doon. Wasted opportunity. Anong meron sa gospel? 3 years kayong magkasama ni Jesus. 3 years. Nakita mo lahat ng milagro. Nakita mo lahat. Ikaw ang palaging katabi ni Jesus. Bakit? Ikaw ang ingat yaman. According to the study, the most professional among the 12 apostles is Judas Iscariot. The most professional. Ibig sabihin, in terms of degree, siya yung merong pinag-aralan. Kaya nga siyang ingat yaman. Can you imagine? You wasted the opportunity for 3 years of company for just 30 pieces of silver.
Sinayang mo yung oportunidad, sinayang mo yung relasyon sa 30 pirasong pilak. Wasted opportunities. My dear friends, my brothers and sisters, we are blessed in our own way. Isipin mo, binigyan ka na ng koneksyon. Makilala mo yung mga tao. Nangurakot ka pa. Di ba? That's a wasted opportunity. When is enough enough? Yun ang tanong. Kailan sapat ang sapat? Alam niyo ang sagot nila? A little more. When is enough enough? A little more. Sapat na. Tumagay pa. Stroke. Nagiinom. Sapat na. Nalalasing-lasing na. Apa, tumungga pa. Stroke. Di ba, no? Sapat na. Kumain pa. Heart attack. Di ba, no? Sapat na. Because we always want a little more. And because of the little more, we wasted the opportunity. My dear friends, my brothers and sisters, ito malungkot. Nagre-review sa board exam. Puyat na. Nabasa na niya lahat. Di po ba, ano? Aba, hindi pa rin tumigil. Patay. Nag-collapse. Sayang ang board exam. Di po ba, ano? Sapat na. Why? We do not know when is enough. Hello? We are blessed, and yet many of us have wasted so much opportunity because we want a little more. Wala ka sana sakit. Kaya lang, konti lang. May gamot naman. Di ba, no? Sabi nga nung palagi ko itong paborito, sabi nga nung isang pare, hindi masarap ang kare-kare, walang taba. Monsi, tinanggal ang taba para sa atin. Sabi niya, aanhin ang gamot. Patay na. Di ba? Because you want a little more. My dear friends, my brothers and sisters, God knows what we need. And even God doesn't know what you want. The grace we would like to ask from the Lord is the wisdom to see what we ought to see. Ano ba yung dapat ko makita na ayaw kong tingnan? Di po ba, no? Kanina kumakain kami, talagang tinutokso ako eh. Di ba? Na wala naman nakatingin. Di ba? Ay, ganun talaga. Di po ba, no? My dear friends, my brothers and sisters, you do not know that little thing that will cost your life. Is it worth 30 pieces of silver? Di ba?
Sayang. Is it worth pursuing this young man? Sayang. What I'm trying to say, please be honest. Please be honest with yourself. What failed you to be happy is for asking for little more. Diba, no? Pero wag nyo naman sasabihin, pwede na ako mamatay. Wag. Baka madinig ng Diyos. Ano po? Baka pagbigyan kayo. Di po ba? No. Be grateful. Be grateful. And do not forget that old age is not a sickness. It is part of life. Sabi ko nga, pag nag-bless ng my birthday, alam po niyo ang sekreto ng mahabang buhay? Ang sekreto ng mahabang buhay, maraming birthday. Naintindihan ninyo? Ang sekreto ng mahabang buhay, maraming birthday. Yan ang problema nyo. Hindi nyo nakuha. Kaya hindi hahaba ang buhay nyo. Di po ba? No? Di ba? Be grateful. And allow the Lord to bless you more. Amen. Yung pong hindi regular na nagpupunta sa Greenbelt, we just want you to know that the relic of Padre Pio here in front is a first-class relic. It is from his blood. Blood that has fallen through the corporal. Habang nagmimisa, tumutulo yung dugo. Ano po? So, yun po ang relic ni Padre Pio. Ano po? Second, we will have 3 lines. Ano po? 3 po kaming pari. At pupunasan po ng langis yung may sakit. Ano po? Sa noo at sa palad. 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 Ano? Ano po? Hindi ako nagbibiro. Kasi palad lang. Ano po? Huwag nyo na ilalabas ang dila. Ano po? Pero pag mamaya, pag may naglabas, palalagyan ko. Ano po? Pag kami siya, nakakalimot tayo. Ano po? And third, please, it is important that you believe. Whatever prayer without faith is nothing. So, like the centurion, and even before communion, we have said this, Lord, I'm not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. There is nothing impossible before God. Keep that in mind. Your sickness is nothing. Ano po? And lastly, keep this in mind. Our goal is not to live long, but to live well. Ang mahalaga, masaya ka. Masaya ka. Ano po? Mahirap yung ang haba ng buhay mo, miserable. Ano po? So, that's one of the gift that we're able to live well. And you have to understand this. Not all who live long live well. But most of those who live well, live long. Hello? I hope na-get nyo yun. Ano po? Not all who live long, live well. But those who live well, live long. So, kung ano man, pwede kang may sakit na masaya kaysa malusog na miserable. Di ba ba? Ano? Just don't waste the opportunity.
My dear friends, my dear brothers and sisters, we are gathered here in the name of our Lord Jesus Christ, who is present among us. As the gospel relate, the sick came to him for healing. Moreover, he loves us much that he died for our sake. Through the apostles, James has commanded us, are there any who are sick among you? Let them send for the priest of the church, and let the priest pray over them, anointing them with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise them up. And if they have committed any sins, their sins will be forgiven them. Let us therefore commend our sick brothers and sisters, including ourselves who are sick, to the grace and power of Christ, that He may save them and raise them up. Brothers and sisters, in our prayer of faith, let us appeal to God, our brothers and sisters who are sick. Come and strengthen them through this holy anointing. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free them from all harm. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free them from sin and all temptations. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Receive the suffering of all the sick, especially present here. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist all those dedicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give life and health our brothers and sisters on whom we lay our hands in your name. May I invite that you put your hands over your chest and claim God's healing. In the name of Jesus, I am healed. In the name of Jesus, I am healed. Repeat those words. In the name of Jesus, I am healed. God of all consolation, you chose and sent your Son to heal the world. Graciously listen to our prayer of faith. Send the power of the Holy Spirit, Consoler, into His precious oil, this soothing ointment, this rich gift, these fruits of the earth. Bless this oil, O Lord. And sanctify it for our use. Make this oil a remedy for all who are anointed with it. Heal them in body and soul and spirit, and deliver them from every affliction. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Lord Jesus Christ, our Redeemer, by the grace of the Holy Spirit, cure the weakness of your servants. Heal their sickness, whatever it is. Forgive their sins. Expel all affliction of mind and body. Mercifully restore them to full health, and enable them to resume their former duties for you, our Lord, forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Receive the healing of God in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We continue to love and serve the Lord. Thanks be to God.